Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos. Itaas natin ang mga panalangin, mga intensyon sa ating pagdiriwang. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang talang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawing ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautosang natitik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na natititik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, sapagkat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung si Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas, ang kaningningang ito at ang paglilingkod na batay sa kautusan natititik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan. Gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ng paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan,
lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinan ng lalo pang maningning. Kung ang kaningningan ay lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang po na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod sa kanya, ay sumamba na ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap, sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O puon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ika'y nakilalang Diyos na makapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok, niya'y sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang lahat po ay magstayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang buhay po ng mga Hudiyo ay nakatuon sa mga batas na kanilang sinusunod, lalo't higit ang 5 unang aklat ng Lumang Tipan. Mahalaga para sa kanila yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moises.
Subalit sa paglipas ng panahon, itong mga batas na ito ay mas pinarami pa ng mga dalubhasa sa kautusan o sa batas ang mga eskriba at ang mga pariseyo. At mula sa 10 batas, sila'y nakabuo ng humigit 300 pang mga batas. Kaya halos lahat ng bahagi ng kanilang buhay sa araw-araw ay napapaikot na mga batas na kanilang sinusunod. Kaya nga, napaka-conscious po sila na kapag sila ay lumabag sa batas na yun, sila ay parurusahan ng Diyos at sila ay hindi magiging malinis sa paningin ng Diyos. Kaya nga, sa kanilang mga pagsunod, parating merong takot na naghahari sa kanila. Sa kaisipan na sila ay parurusahan pag hindi sila naging masunurin. Kaya ang naging diwa ng kanilang pagsunod ay takot. Takot na maparusahan. Pero nang dumating si Jesus, tila naiiskandalo, lalo tigit ang mga eskriba at mga pariseyo, sapagkat may mga pagkakataon sa kanilang paningin na si Jesus ay hindi sumusunod sa mga kautusan na kanilang nakagisnan. Na doon na si Jesus ay magpagaling ng may karamdaman sa oras o sa araw ng pamamahinga. Na doon napayagan ni Jesus na kumitil ng uhay ang kanyang mga alagad sa araw ng pamamahinga. Kaya nga para silang naiiskandalo kay Jesus at nais nilang paratangan ang ating Panginoon. Pero ngayon, binibigyang linaw ng Panginoon ang dahilan. Maliwanag ang sabi niya, hindi ako naparito upang ipawalang bisa ang kautusan kung hindi bigyan ng kaganapan. Dahil ito ang kulang sa mga tao noong panahong yun. Yung kanilang makita ang kaganapan ng batas, ang diwa ng batas. At ano po ang kaganapan? Ang kaganapan ay pag-ibig. Ang diwa ng batas ay pag-ibig. Kung bakit meron tayong mga sinusunod na kautusan, alituntunin, batas, hindi lamang sa simbahan, sa pamahalaan, maging sa ating tahanan o saan man, sapagkat ito ay isang ekspresyon ng ating pag-ibig. Una, sa nagpapasunod. Pangalawa, sa ating mga kasamahan. Sapagkat maliwanag po ang pakahulugan ni Santo Tomas pag pinag-usapan ay batas. Parating binabanggit ni Santo Tomas, ito'y dapat para sa kabutihan ng lahat. Kaya ang anumang mga alituntunin, parating nakatuon sa kabutihan ng lahat. At pag pinag-usapan ang kabutihan ng lahat, ito'y tumutukoy sa pag-ibig. Kaya nga, kahit mahirap ang isang batas at gagawin at susundin mo ng may pag-ibig, ito ay gumagaan. Dahil alam mo, ang ginagawa mo ay hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa pag-ibig. Yun ang gustong maranasan ng tao. Yun ang gusto ni Jesus na iparanas sa kanila. Na sila'y susunod, hindi dahil sila'y takot sa Diyos, o hindi dahil mahal nila ang Diyos at mahal nila ang kapwa-tao. Sapagkat kapag ang pagsunod ay dahil lamang sa takot, hindi tayo magiging masaya sa buhay. Parating may pangamba, parating may pag-aalinlangan, parating may takot. Pero kapag ang iyong pagsunod ay may pag-ibig, kahit mahirap, ikaw ay susunod ng may kasayahan. Sapagkat ang alam mo, ang ginagawa mo ay may pag-ibig. Kaya kahit mahirap na sabihin na ikaw ay hindi dapat gumawa ng ganito dahil mahal mo ang nagpapatupad at ang iyong kapwa, hindi mo ito gagawin. At ikay masaya na hindi mo ito gagawin.
Napakasimple lamang po niyan sa karanasan sa ating tahanan. Kung ikaw ay isang anak, susundin mo ang iyong magulang, hindi dahil ikay takot lamang na ikay maparusahan, kung hindi dahil mahal mo ang iyong magulang. At dahil sinusunod mo ng may pag-ibig, nagiging kang masaya sa pagsunod. Ito ang gusto ni Jesus para sa atin. Ang maging masaya ang buhay na napapainog ng pag-ibig. At ang anumang ginagawa na may pag-ibig, kahit mahirap, nagiging madali. Kahit nakakatakot, nagiging masaya. Dahil ang alituntunin ng tunay na pagsunod ay ang pag-ibig. Kaya hindi po katakataka ang sabi ng Panginoon, dalawang mahalagang utos. Iibigin ng Diyos at iibigin ng kapwa. Ang pag-ibig ang siyang nagdadala sa atin sa kaganapan ng batas at alituntunin. Ang pag-ibig ang nagdadala sa atin upang maging masaya ang pagsunod natin. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo at ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang mga obispo, sa pamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tainga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga pangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang aming niyahain na iyong tarapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Dinaasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Malaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay. Pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkaitinumi, inagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kapariana.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magstayo. Naglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumaiyo rin. bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Ang lahat po ay magstayo. Manalangin tayo. Malaming mapagmahal ang pagganap sa iyong pag-ibigay kagalingan ay pumawi nawa sa iyong mga nagawang pagsuway, magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, at sa ilalim sa banal na sa pagsusulit. At ito po ay susundan ng pagbasbas ng religious articles. Maraming pagmahal sa nagumulang lahat ang mabuting bagay, hinihiling namin, basbasan mo ang ayong mga kapatid na nagdiriwa ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at sa iba't iba nilang pangailangan. Magkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapa ang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maaysahan na buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at dikain upang ito'y matupadahin sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangangkal at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pagkasat pag-alabin sa pag-ibig, ilignayin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Nawigawaran din ng Diyos ang pagkapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang may ito'y maging gabay sa sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong silang palakpakan. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.